Ang ating unang entrepreneur ay nagtapos ng Bachelor of Science sa Hotel and Restaurant Management. Pumasok siya sa mundo ng pagnenegosyo noong taong 2013 sa pamamagitan ng pagtitinda ng chips at fish crackers. Sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon, nakapagpundar siya ng sarili niyang pabrika noong 2020 na naging malaking hakbang upang mas mapalago pa niya ang kanyang negosyo. Magandang gabi. I'm Kyra Kate R. Jorge para mag-interview po sa inyo. And ano po ang inyong pangalan, sir? Good evening. Ako po si Rick Palin. At ilang taon ka na po, sir? 43 years old. So, ano ang naging pinakamalaking inspiration mo upang simulan ng iyong negosyo? Sa pagkatinood lang, ang pinaka-nakong inspirasyon sa mga negosyo, pinakauna, ang pamilya. Ako pamilyado, so pamilya na yung gabay para magpursige sa negosyo. Saan ka kumukuha ng iyong kapital para maigamit ka sa pagsisimula ng negosyo? Sa negosyo, parehas ako nagsugod ko sa gamay lang na kapital. Gamay lang kapital. Kaya kung dako mo ng kapital, dili mo makita ang ginansya. So, dito ka magsugod sa gamay nga kapital, diha nimo makita step by step, diha nimo makita ang imong ginansya sa imong negosyo. Kaya kung dako imong kapital diretso, dili nimo makita imong ginansya tungod kay dako nimong kapital. So, kung magsugod ka gamay kapital, diha nimo makita na, uy, may show up na di akong business. Uy, kay ning kuha na day, nang lambo na day. Ano ang pinakamalaking crisis na iyong nadaanan sa pagnenegosyo at paano mo ito hinarap? Especially itong pandemic, lisod, crisis tanan. Kuha na yun. Ang gihimo na nako itong time, ampo lang sa Ginoo, salig lang. O basta ipursige lang gid mo kagulingon nimo na kaya lang nimo na. Kaya nimong tanan, kaya nimo malutsan tanan problema kay ang tanan mo problema ihatag sa Ginoo sa tuwa. May solusyon. Dili man ihatag sa Ginoo sa tuwa kung walay solusyon. Ano ang maibigay mong payo or advice sa mga aspiring entrepreneurs? Kung kamo magsugod pa lang sa negosyo, importante lang yun diha nga focus lang gid kada. Naka imong mindset diha gid itutok lang gid mo ni tanan. Kay kung 50% ng imong pagsalig sa mga gulingon, dili nimo ipursige imong sarili na kaya nimo. Muna muna kasagaran ma-shutdown ang business, umikan. Wala man sila nagigipursige lang sa sarili. Gawas pa dili sila gid porsigido sa negosyo nila nga gunitan. So, kung gusto jud kang lambo ng negosyo, imo jud ka mo-focus jud ka sa imong kang dito ka 100% focus ka sa business. Muna pinaka-importante diyan. Ang susunod na entrepreneur ay isang online seller. Ating alamin kung paano niya binalanse ang pagiging ina at bilang isang entrepreneur. Good afternoon, ma'am. I'm Kyra Kate R. Jorge. I'm one of the interviewer. And what's your name, ma'am? Hello, good afternoon. I'm Ferlin K. Corpus. I'm your guest for today. And how old are you, ma'am? I'm 37 years old. So, ano ang naging pinakamalaking inspiration mo upang simulan ang iyong negosyo? First of all, it was our passion. The online selling is our passion. So, and then, of course, family. Income for the family. Saan ka kumukuha ng iyong kapital para may maigamit ka sa pagsisimula ng negosyo? The capital from my husband. So, he supported me throughout the business. So, the capital from the salary of my husband. Ano ang pinakamalaking crisis na iyong nadaanan sa pagnenegosyo at paano mo ito hinarap? Since online selling yung sa amin, so hindi maiwasan yung mga bogus buyers, scammers, and then of course time management. Medyo hindrance din yung time management kasi usually mas in peak hours yung online selling paggabi.
So since I'm a mother also, kailangan ko din i-assist yung mga anak ko. So I need to balance the time between a mother and a businesswoman as well. So, ano ang maibigay mong payo or advice sa mga aspiring entrepreneurs? You should love what you're doing. So kailangan mo mahalin yung anong ginagawa mo. And then when you go on a business kasi kailangan before ka mag-enter, kailangan mo muna yung feasibility study. Kailangan mong ipag-aralan yung lahat ng consequences, yung pros and cons ng business mo, the marketing strategies. So, kailangan mo i-consider yun lahat para maging successful yung business mo. Okay, that's all. Thank you, ma'am. Ang ating ikatlong at huling entrepreneur ay nagtapos sa mga kursong BS in Accountancy at BS in Political Science. Sa kasalukuyan, siya ay isang government employee at nag-aaral ng abogasya. Ating alamin kung paano niya nagagampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang isang government employee, estudyante, entrepreneur, at bilang isang ama. That's my question, sir. Ano ang naging pinakamalaking inspiration mo upang simulan ang iyong negosyo? Kasi graduate din ako ng BS Accountancy at saka graduate din ako ng AB Political Science. And then, why not use my skills, my education, starting a business? Yun ang parang inspiration ko. Aside from gaining financial benefits or financial freedom, what enticed me is to apply my knowledge. At the same time, earning additional income because I'm still working, at the same time having a business. The second question is, saan ka kumukuha ng iyong kapital para may maigamit ka sa pagsisimula ng negosyo? So as I said, I came from a very poor family. I just work in the government. Saka yung pag-start ko ng government, baba pa lang yung position ko, meaning konti lang yung income ko. So ginawa ko, may pondo ako, yung savings ako, yung salaries ko. Nag-apportion ako doon for rainy days, yung savings. And then yun ang ginamit ko. Pero pag-start ko ng business kasi, kulang kasi yun. So umutang ako doon sa cooperative. Member kasi ako sa cooperative. Umutang din ako sa bangko. Kasi mura lang kasi yung mga interest rates ng bangko. So yung three financial capital sources ko talaga is my savings, source from the cooperative and from the bank. Third question is, ano ang pinakamalaking crisis na iyong nadaanan sa pagninegosyo at paano mo ito hinarap? Yung pandemic, grabe yan. Kasi close ang ekonomiya nun. So hindi ko rin kaya na iwanan yung mga workers ko. Ako ang nagpapakain sa kanila, sarado yung shops ko. Ako ang nagpapakain sa kanila. Yun ang pinaka crisis na experience ko during my business. So ang ginawa ko, yung space na girintahan ko, pag-subdivide ko, pinarentahan ko yung mga konti-konti para may income ako. So nagrenta ako ng isang buong building, 25,000. Yung isang space doon, may 12,000 nagrenta sa akin, may 15,000 nagrenta sa akin, may 12,000. So libre na yung shop ko. So the last question is, ano ang maibigay mong payo or advice sa mga aspiring entrepreneurs? You start a business, you make a study. Yung study talaga na papatok ba ito? If I will put a business in this place, marami bang tao dito dadaan? Dito ba ang mga tao? Yun yung tinatawag nila na yung strategic, di ba? Strategic place pa. Yung mga tao magpasok, parang agianan yun ba, no? So yun na